Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:29. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mahatugang marina aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyong mga barata sa lado lokal. Regional Director Dizon kan Philippine National Police sa PNP nakipag-ulay sa mga aralangkaw na leader kan Muslim sa Kabikulan. Mamayo pa kan mga barata sa lado lokal. EB Dormitory pupunan na sa Camarines Sur National High School. Dagdag na classroom, piglalauman na maipapatindog ka na angat buhay ni Lini Robredo. Iba pa kitang pamayukan mga barata sa lado lokal. Police Brigadier General Andrew P. Dizon, Regional Director kan PRO 5, nagpartisipar sa second quarter kanda taon na 2024 Joint AFP-PNP Intelligence Committee 5. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Manlain-lain na ahinsya ka na gobyerno nagtarabang-tabang tanganing linigan ang kadagatan na dyan sa party mismo ka na Banwan kan Tigawon Camarines Sur. Sarong persona dako pa sa illegal drug bypass operation na dyan na sa Banwan kan na Pili Camarines Sur. Number 5, City wanted person na arestado duman sa syudad kan na Iriga. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kitakan sa tuwing mga barata sa lado lokal, inaresto kan mga miyembros kan Philippine National Police sa paagiman kan Municipal Drug Enforcement Unit as in Intelligence Unit kan PNP sa Banwan kan Pili Camarines Sur ana sarong tulak ni na droga. Nangyari ana pandadakop alas 4:17 kasudmang pagkahapon duman sa Suna 6 Barangay kan San Vicente sa Banwan kan Pili Camarines Sur. Anda sarong miyembro kan Municipal Drug Enforcement Unit kan Banwan kan Pili. Iyo adagsagin-sagin na sarong pusher buyer bumirakal ng sarong plastic sachet na may laog ni na shabu sa suspek na 51 anyos na si Alex Mayagom residentes kan Sonado sa Barangay kan San Vicente sa Banwan kan Pili Camarines Sur. Matapos na magpasahan kan na 500 pesos na bill asin mad makuha na kan autoridad ang sarong plastic sachet na may daog nin druga digdipig ramalan ang suspek. Nakuha sa posisyon kan suspetsado iyo pa ang tulong plastic sachet na may laog nin shabu asin nabawi man ada kantidad na 500 pesos na iyo anda gilibong drug bypass money sa sinabit ng operasyon da anda nasambit ng suspek sarong empleyado kanda bimig dyan sa Banwan kan Pili Camarines Sur uminabot sa 0.295 grams ang nakulimpat na droga kan mga autoridad asin may kantidad na 2,000 sa pesos ana nasambit ng droga yaon ngunyan sa kustodiya kan na PNP duman sa Banwan kan Pili ngunya na pagkaldaw sa ngataning kasong pagbalgas sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ana sambit ng suspect na nakakulong ngunyan sa Pili PNP.
Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang number 5 city most wanted person duman sa Banwaan o sa siyudad kan Erika natiklo na kan mga autoridad sa gidibong follow-up kan grupo kan tracker team kan Erika City PNP alas 7:30 nin pagkaaga kasudma sa Zona 5 Sitio Fatima, Barangay Salvacion, Erika City. Nadakop ang suspect na si Darwin Inay Barnizo, 31 anyos, soltero, mayo nin trabaho kan Zona 4 Barangay Salvacion, Erika City. Sa paagian kan mandamiento de arresto na piga paluwas ni Honorable Judge Rima B. Orbon Ortiga, ang presiding judge kan Regional Trial Court Branch 7 Family Court, Erika City. Anda nasambit ng suspect egwaning kinakatubang na statutory rape sa sala kanasambit na nga huwes mayo ni na piyansa na pinagre-rekomendar ang korte para sa iyang temporaryong libertad. Mayo naman ni iba pang kaso na kinakatubang ang suspect base sa e-warrant system kanda PNP. Nakakulong na ini sa Erika City PNP, pigahalat na lang ang magiging disposisyon kan korte. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal duman sa Camp Simeon Ola sa siyudad kanda Legazpi, kasumpay kanda pag silibrar kanda Eid al-Adha. Kasudma nagbisita asin nakipag-ulay si Police Brigadier Andrew Pidison, ang Regional Director kanda PRO 5 sa komunidad kan mga Muslim sa Jafar Hasan Ismail Masjid Muslim Islamic Center na yaon sa Sitio Uro kanda siyudad kanda Legazpi. Sa iyang minsay pinagpagiromdom ni Police Brigadier General Dizon ang importansya kada sambit ng selebrasyon basado manda sa Adidil Hadha o ada pag kakaigwakan na selebrasyon ka na sakripisyo asin pagpapagirumdum sa importansya kan sinsirong pagtubod asin na pagtalikod sa pagiging makasadiri. Ipinagpagirumdum na anal daw kasudma kabali sa pagkakaiba saro sa mga obeto asin na pigtutulod iyo na nasambit na nga sakripisyo kaya digdi ipinagpahayag ka nasambit ng opisyal na kinakaipuan na ang pagkakaigwanin pantay-pantay asin pagtatarbangan asin pagkakasararo. Tinawan ni Police Brigadier General Dizon ang padagos na pagserbikan PRO 5 na bayong pinipili o kinikilingan. Tawan doon paman ka nasambit ng opisyal sa pag-umaw kan kooperasyon asin pakikisumaro kan komunidad kan mga Muslim tanganing epektibong matawanin atensyon kan kapulisan ang sindang mga trabaho sa pagdanay kanda katrangkiluan sa intirong Bicol Region bilang parte kan pakikipag relasyon kanda sa indang opisina sa parte mismo kan PRO 5 nagtauman ng mga grocery packs bagas sa komunidad. Antis pamanda ang selebrasyon na nagtauna ang Philippine National Police PNP Bicol kan pinag-aapod na mga hygiene kits asin nagdul nin seguridad sa nasambit ng lugar tanganing siguraduhon na naligtas ang gabus ang mga aktibidad padagos na dedikasyon kan PRO 5 sa sindang trabaho sa padagos man na pakikipagtabangan sa madlain-lain mga sektor kan komunidad ng aning magdanay ang katrangkiluan asin man ang seguridad sa intirong Bicol Region. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang EB Dormitory pupunan na sa Camarines National High School. Dagdag na classroom piglala umana na maipapatindugkan angat buhay. Ang angat buhay na pinapamayuhan ni Attorney Lene Robredo, dating Vice Presidente kan Republika kan Pilipinas, naghiras ninda dormitoryo sa Camarines National High School. Piga sa gibo ang groundbreaking
kanda nagtalikod na Lunes sa nasambitan ng eskwelahan na pinagpanginutan ni Abogado Lini Robredo asin na principal kan Camarines Sur National High School na si Dr. Solpicio Alparisda III. Sigun kay Abogado Lini, piglalauman na matabangan kainian mga estudyante gikan sa mga hararayong mga lugar asin matauanin importansyan mga estudyante na nagapuporsigi sa pagklase dawa harayuan sa indang harong ada sarong palapag na dormitoryo na may kantidad na 2 milyones pesos egwanim parigusan kompletong kagamitan higdaan electric pan asin gabus na gamit na kinakaipuan kan mga estudyantes madagos sa nasambit ng dormitoryo ang pundong gagamiton digdi gikan sa mga fundraising kan angat buhay asin iba pang non-government organization piglalauman man na makapagpatindog man nin dagdag na classroom na kung sa ina sa nasambitan ng eskwelahan na pinakabarato alagad kompleto na daimalampas sa 800,000 pesos ang kantidad. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, si Police Brigadier Andrew P. Dizon, Regional Director kan PRO5, nag-attender kan pinagkibong second quarter 24 Joint AAP-PNP Intelligence Committee 5 Regional PSR Validation Workshop Conference kana nagtalikod na aldaw sa PRO5 Multipurpose Building duman sa Camp Simeon Ola. Ang nasambit ng pagtitipon anda may katuyuan na pakusugon pa anda relasyon asin koordinasyon sa pagultanan kan Puwersa Armada kan Pilipinas asin man kan Philippine National Police sa aspeto ng mga impormasyon asin intelligence gathering sharing man anda pagpapakaray kan mga pagkakaigwa nin pagtaunin mga impormasyon tangani man dadigdi matauanin na tensyon ang mga banta sa lado kan seguridad magdanay na ligtas ang komunidad sa pagaluka ni Police Brigadier General Andrew Dizon PRO5 sa nasambit ng komperensya ipinailing kanian sa iyang dedikasyon asin na pagtabang sa banwaan an sa iyang padagos na pakikipag atendera sa mga araw kaning mga aktibidad nagpapailing kan sa iyang determinasyon na isulong ang serbisyong maraya asin tunay na namamatian kan mga namamanwaan ng mga Bicolano padagos na pagsusuporta kan mga lakdang na kung sa ina igwa nina obatong pakusugon ang relasyon kan Puwersa Armada kan Pilipinas asin man kan Philippine National Police sa pagikan pagsasararo asin kooperasyon magkakaigudanin mas ligtas na Pilipinas na tunay na pinaglalauman kan mga pulis asin man kan komunidad partikular sa Bicol Region. Iba pang detalyes kan mga barata pagkatapos po nin pagirumdum. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal bako sa nang dapat one agency airport ang kinakaipuan tangani na maakomodar kanda Bicol International Airport ang pag-resibi kan mga international flights piga tawan doon kan Civil Aviation Authority of the Philippines Area 5 Manager Cynthia Tumanot na kinakaipuan kan masarig na kooperasyon, kolaborasyon sa tao kan manlaylay na mga ahensya sharing sa Department of Tourism, Local Government Unit asin Business Chamber of Commerce sigun paman kit Tumanot nasa lado man kan BIA sigurado asin na kumpleto ana kinakaipuan ng mga dokumentos asin na requirements sharing na sana kan mga certification kan customs quarantine asin man security na pwede nindang mapailing in kaso magkaiguan na international flight kaya sa pagtataong duod preparado ang BIA halagad kinakaipuan man giraray ang pagtatarbangan kan mga concern na mga ahensya kan gobyerno tanganing formal ining magdire-diretso. Sa iba pang detalyes kan na sa tuyang mga barata sa lado lokal,
an manlaylay ng mga ahensya kan gobyerno nagtarabangan sa paglinig sa baybayon na dagat dyan sa Banwan kan Tigawon, Camarines Sur. Ini nangyari ka nagtalikod na aldaw kan Sabado kung saan nakisumaro ang Camarines Sur 2nd Provincial Mobile Force Company sa liderato ni Police Lieutenant Colonel Jeffrey Isa Atonaga, Force Commander sa isinagibong Coastal Cleanup Drive kan Tigawo na Municipal Agriculture Office na pinagapanginutan ni Mrs. Leah Beltrand sa baybayo na dagat kan na barangay kan Kasuna, Tigawon, Camarines Sur. Kabari sa mga nagpartisipar sa nasambit ng aktibidad, iyo ang tropa kan na Philippine Army, Philippine Coast Guard, BGMP, BFP Tigawon, asin man ang Tigawon Municipal Police Station, kabalin man ang sangguniang barangay kan na Kasuna, asin iba pa nga mga jóvenes maabot sa 20 sako nin mga basura and asin man mga nalalapa na pwede nga makaraota sa kadagatan asin man sa kapalibutan ang nakulikta kan grupo kan mga autoridad o beto kan Coastal Cleanup Drive na pangatamanan and kapalibutan asin man ang kadagatan mabawasan ang malain na epekto kan pagbabago kan klima asin na mapahibug ang turismo sa saindang banwaan. Tawan doon pa man na iwasan ang padagos na paghapunin mga basura sa kadagatan asin mga baybayon tanganing digdi makaiwas sa pwedeng distroso na dulot kan maating kapalibutan. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, pag-uran-uran kan nagtalikod na aldaw kulang pa para mabalik sa normal ang supply kan tubig sigun sa MNWD. Boyet Pader sa detalye. Dahil bastante ang volume kan tubig na darakan pag-uran-uran sa sulad kan Nagasin, Camarines Sur para maging normal ang supply ng tubig. Ini ang paliwanag ni Chapi de la Cruz, spokesperson kan Metropolitan Naga Water District. Sinabi kaning salaba kan El Nino phenomenon sa nasyon halos naalang gabos ang mga water sources as in nabugtak sa critical ang level kan tubig kaya imposible tulos na mangyari ang pagkahagad na tamang supply ng tubig. Ang Naga asin Camarines Sur, ang labi ng sarong simanang nakakamati ng pag-uran-uran na pinakababa sarong oras. Alagad, bakong kakusugan kung kaya nag-evaporate lang ini, sigun pa kay Chapi de la Cruz. Para sa BBS News, Boyet Pader. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, tugot ang Central Bicol State University of Agriculture and main campus kan CBCUA na yaon dyan sa Banwan kan Pili, Camarines Sur na ibali sa kada flag raising ceremony ang pagkanta kan Bagong Pilipinas hymn asin mada recite kan nasambit ng Bagong Pilipinas Pledge pinagpahayag ni Dr. Alberto Naperi ang CBCUA University President na dainiya subuot ini nahihilingan ni sarong banta asin mada abala sa mas mapapahiwas na oras kan pinagapod na flag raising ceremony subuot may maray ngani na sarong simana na natawanin na pagpapagirumdum ang mga yaon sa lado kan educational institution na maging makabayan sa paagiman kan pagkanta kanasambit ng Bagong Pilipinas hymn. Ta iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Anda maluya asin na wara-warang kuryente kan kasurikudo sa lauman kan mga konsumidores nin huli man kan paghira dakol na mga konsumidores kan kooperatiba kan kasurikudo sa nagreklamo kan maluya asin pagwara-warang kuryente kan mga nagtalikod na aldaw alagad basado iyan sa kooperatiba kan kasurikudo sa nin huli subot ini sa paggibo nindanin paghira sa mga ikipay nindanin huli man kan nagbabago anda panahon
gikan sa tag-init pasiring na sa panahon kan tag-uran para masabayan ang demanda sa supply kan kuryente kan mga konsumidor. Dagdag pa sa buot anda paggibonin automatic asin na manual load dropping kan NGCP asin kan sendang opisina. Kahagadan ngunyan kan kooperatiba kan kaso rekodos sa mga konsumidoros na mas pakusugun mas pakusugun na munanin hulita iyaon sinda sa pinag-aapod na adjustment period ngunya na panahon. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal. Mga autoridad sa Pamplona maging si Alkalde Imperial naghahalat pa kan DNA result sa bangkay kan babaeng nako ang gadaanda kan nagtalikod na si Mana. Mike Gravito sa detalye. Alkalde kan Banwa ng Pamplona Camarines Sur na si Architect Mayor Dennis Imperial na sagkod sa kunyan may upaning identity o na ipanabibisto ang bangkay kan babaeng nakuangkan uminaging si Mana dyan sa Sunan 9, Barangay Poblasyon Pamplona, Camarines Sur na gadan asin nakapatos sa sako asin nadadatugan nin mga dayami o nin uhot. So as of now po, ang update ka to, so may ipakitang malinaw kung isisay ang itong taong ito, may ipakitang identification. So based sa updated and latest report from PNP, so hinahanap na lang kay kato si result kang DNA sa duman talaga matutungkusan kung sisay ang taong ito. Kung Parte kanaging pahayag kan alkalde kan Pamplona Camarines Sur kaninian mahapot kan kakampim patrol dapit sa naging update asin man development kan kaso kung sain hinahalat pa ang resulta kan autopsy maging ang DNA test na ginibo tanganing mabisto na ang nasambit ng bangkay kan biktima. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, 2 sa 5 naginyo ang nagugutom basado man sa survey kan komisyon sadit na porsyento alagad sarong indikasyon na igwaning kakulangan na anda lokal na gobyerno kan syudad Canaga. Igwanin na mga naginyo anday nagkakakanin tulong beses sa sarong aldaw. Igwamanin mga taganaga ana aldaw na problema kung sa insinda makuanin pagkakan o kawaran para man sa pagkakaninda. Iyanda ang dapat tinatawanin atensyon kan alkalde kan syudad Canaga asin man kan lokal na gobyerno kan syudad. Kauswaganda anda kurahaw kan na kadaklanda sa mga naginyo alagad ang kurahaw kan mga tulak ka kana sa redit na porsyento kan na mga naginyo anda inadadangog kan lokal na gobyerno kan syudad Canaga haralang kawon asin na magagayod ang mga infrastruktura asin na kakaigwa ninda masisirungan sa laog kan syudad Canaga kung saan natatauban na ang mga programa na makakatabang sa parte kan mga saradita sin nagugutom na mga taganaga. Anda programa kan gobyerno dapat bako sa puros infrastruktura kundi dapat ilingon asin isipon mananggad ang mga naghinyo na kung saan digdin napapabayaan na kan lokal na gobyerno kan syudad Canaga ang kagutuman bako sa naini ang simpleng problema sa laog kan syudad pwede ning maging kausa kan krimen asin kakulangan sa saindang pag-usbong dapat magsagibo o ibalik kan gobyerno lokal sa saindang komprehensibong plano sa laog kan syudad ang mga arog kaning mga naghinyo kung saan ang sindang araal daw na pinag-iisip iyo kung paano sinda mabuhay sa partibismo kanda mga sinasabing angat nin buhay na mga rasunis kana syudad kana nagaalagad an atensyon para sa kasaraditan urog na sa mga nagugutom na papabayaan. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa sa lado lokal.
mga tindahan kana Naga City Public Market na nasa tinampu nagrereklamo sa mga motorista, mga paratsinda agrangay kan sa indang mga pwesto sa nagpapadagos na pagpakaray kan edipisyo kan Naga City People's Mall sa parte kan General Luna Street, 19 tindahan ang pigrolicar o pigrilokar kana Market Enterprise and Promotion Office umipo sa gilid kan tinampo na haros sa sakop na anda tinampong ini rason kan pagpiot kan bulos kan na trapiko asin banda bulos kan na tinampo dyan sa nasambit na nga lugar sigun sa mga motorista dakulang kaulangan ini sa tinampo ninhuli ta haros sa sakop na kani ang tinampo dagdagan pa kan na mga lunadan na pundo sa parting ini sering man sa mga paratsindang pig relukar sa gilid kan tinampo nagluya subot ang sindang binta ninhuli kani asinda natatakot man sinda sa indang pwesto ninhuli ta nasa tinampo na anda sa indang mga paninda sigun sa mipo ang mga pusti kaya kana merkado sa parting iniya garatak na ninhuli man kana mga nakalis na paglinog sa laog kana syudad asin kinakaipuan na pakarayon madurar subot ang patrabaw nin 2 bulan na puon kan bulan kan Mayo naghagad banda ning dispensaan manemento kan mipo sa ulang nadarakan patrabaho pig asigura maninda na masusunod ang 2 bulan na patrabaho kaya digdi dikit lang subuot na pagtios ang dapat na isipon kanda mga paratinda. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya nga mga barata sa lado lokal apektado kan kasulo sa Iriga City tinawan tabang kan DSWD Daryl Banya sa detalye. Tulos na nagapaabot ang DSWD Bicol ng relief assistance sa 5 pamilya as initial owners na apektado kan kasulo sa barangay San Roque, Iriga City kan Hunyo 14. Nagtaonin family food packs at non-food relief items. Ang ahensya na nagkakantidad din maabot sa 57,162 pesos. Para digdi marisibiman ang mga biktima ng 10,000 pesos na tabang pinansyal sa lindungkan assistance to individuals in crisis situation o an AX kan ahensya siringman guarantee letter na may kantidad 40,000 pesos para sa pagpalubong sa na-report na nagadaan inuli sa sinambit ng kasulo. Matauman ang DSWD Bicol ng tabang na o sa pagbawi at in rehabilitasyon kan mga kabuhayan na nagkakantidad 15 hasta 20,000 pesos sa lindungkan Sustainable Livelihood Program kan ahensya. Magigirumduman sa report kan Bureau of Fire Protection at nagkatarang testigos marikas na pigtumtong nin kalayo ana sa 5 karungan at tulong tindahan nagibo sa light materials kung sa'y nagresulta sa paggagadan kan sarong 68 anyos na residente. Padagos ang ginigibong investigasyon kan mga otoridad kan rason kan pagbungkaras kan sinabit ng kasulo sa Iriga City. Dagdag na bareta sa lado lokal Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, daipig filing sa publiko kanda pagpapaarkila sa Metro Naga Sports Complex hindi na naman ang tuyaw sa parte mismo kan lokal na gobyerno kan syudad kan Naga kan bulan pa kan Nobyembre kan nakalis na taon nagluwas ang mga barata na nakabukas na ang Metro Naga Sports Complex o Complex na namumugta ka sa barangay kan Pakul Naga City ninulita dai subot kayang suportarada kanda lokal na gobyerno kan syudad Naga ang pagmamantener kanasambitan ng pasilidad ini ada pig rootro kadto ni Mayor Nelson Ligacion asin man City Administrator kana syudad kana Naga na si Elmira Baldimoro na daikayang tustusan kan syudad Naga ang pagmantener kanda Naga City Sports Complex kaya ini ipapaarkila sa pribadong individual dakulang parte ang sports complex sa mga naginyo urog na sa mga nag-ehersisyo
Igdi, siring man ang mga atletang naginyo nakakamundo sa nang hilingon na ada pasilidad na nagahurma kan sa indang talento sa karawat. Dikit-dikit nang nararaot ni nulikan kawaran din suporta asin atensyon kan lokal na gobyerno kan syudad Kinaga sa paagi kan administrasyon ni Nelson Ligacion sa lakdang kang pagpaparkilakan pasilidad. Marayman ko ta na ang katuyuan para mapakaray ang pasilidad. Alagad sa dalagan kaniya nagruruluwasan na naman han mga kahaputan kan publiko ninuli man kan kawaran ninda pagtao ni na abiso man lamang sa nangyari sa laog ka na Naga City Sports Complex asin daiman pigpaaram sa publiko na ini magiging privatize na nanotaranda sa pagpasilidad na may mga nagagamit na kana swimming pool kana sambit ng pasilidad. Alagad sigun ki Elmer Baldimoro dai naglalaog sa ariglo ana syudad para manda sa pagpapaarkilakan sports complex sering man sigun ki Alin Riong Danga mayo man siyang aramba na estado ngunyan kan sports complex anuman anda pwestong ini ni Allen Rion Danga na PIO kada Syudad Kanaga alagad de nag-aaram kan mga dalagan kan lokal na gobyerno Kanaga urog na kan sports complex kung tutong igwa ni nag-uukupar na kan sports complex asin kung totoo man na daipa man naglalaog sa ariglo ang Syudad Kanaga ano taigwa ng mga pribadong sektor na naggagaramit kani asin bakong mga atleta kanda Syudad Kanaga ang naggagaramit kan sports development project kan Syudad Kanaga partikular na ana sports complex dyan sa parte kanda Pakul, Naga City. Sa iba pang detalyes kanda mga barata pa kita sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal, illegal na paratinda sa gilid kan tinampo kan Naga City Public Market, problema man giraray kan Naga, rekomendasyon pigheras kan nagkapira sa mga opisyalis ni na barangay, anhaluyon ang problema kan Syudad Kinaga asin Naga City People's Mall na mga illegal na mga paratinda orog na kung maabot na ang banggi sa gilid kan tinampo kan Che Hernandez na sakop kan barangay kan Igualdad, nakakaapiktar na gayo sa parte kan mga paralakaw asin manda mga motorista. Rekomendasyon kan mga namamanuan na tawanan din permanenteng pwesto ang mga paratyenda para dagos paman giraray ang sindang hanap buhay. Ang mga paratyendang ininiyaon sa laylayan padagos na napapabayaan kan lokal na gobyerno kan Naga sigun sa mga opisyalis kan barangay Igualdad padagos man ang sindang operasyon sa paglinig kan mga tinampong sakop kan sindang barangay katuwang daan PSO asin man na NCPO alagad kun mayong sustainabling programa para sa mga illegal na mga paratinda magpapadagos-dagos na ang pagtindang ini asin paghanap buhay kanasambit na mga negosyanteng saradit na day natatawanin atensyon asin tultol na programa o tabang kan lokal na gobyerno kan syudad ni Naga. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, bagong opisina kan PNP Press Corps sa Camarines Sur madali nang matapos. O kay Isminda sa detalye. Labi-labi na pasasalamat ni Antonita Eduardo, Presidente kan Camarines Sur PNP Press Corps. Ini matapos na sorpresahon ni Provincial Director Domingo na pinag-imbitaran tanganing ipahiling ang magiging bagong opisina kan Press Corps sa mismo kan PNP Provincial Command sa pinagapatindog na bagong edipisyo kabali palan sa programa iyo an sarong kwarto na itatao pilang opisina kan Press Corps na iyo an natatambayan gana mga taga-media na nagkakukuanin report sa nasambitan ng kampo. Sigun ki Eduardo nabigla siya kan siya sorpresahon ni PD kan ipahiling an magiging kamugtakan kan opisina na magiging kompleto subot ini igwanin tukawan, igwanin lamisa, asin igwanin water dispenser, asin na igwaning kape na imamantinir ang PNP Provincial Command para sa kapakanan kan mga taga-media na nagkukuber sa nasampitan ng kampo.
Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda, basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, uli man kan kakulangan ng public park, naisip ngunya ni Gobernador Luigi Villafuerte kan Camarines del Sur na magpatinduga nin public park sa Capitol Complex. Diyan sa Banwan kan Pilik Camarines del Sur na igwakan pinagapod na dancing fountain, basketball court, outdoor children park, oras na matapos anasambit ng proyekto uli kanda subuot programang ini ni Gobernador Luigi Villafuerte ini libre asin na piglalauman na narinibong mga tao kaiba anda sa indang pamilya an mabisita sa laog mismo kan Kapitolyo Provincial kan Camarines del Sur uli ta libre an gabus na mga programang ini. Plano ni Gobernador Luigi Villafuerte nagibon man ini sa Banwaan kan Pasakaw asin sa Banwaan kan Libmanan Camarines del Sur ring kunada asin sa gabus na Banwaan kan probinsya. Ada sinasabing public park sa Kapitolyo Provincial kan Camarines del Sur iyo ang magiging modelo asin na ini gigibon man sa gabus na mga banwaan kan probinsya nin Camarines del Sur. Uya si Congressman Elry Villafuerte kan Camarines del Sur. Well, alam mo, kasi ulang tayo sa public park. Ano ba yan? Yung pampublikong park na libre. So, ang Kapitolyo libre, kung pupunta ka dyan Sabado-Linggo, dyan sa may boat lake, di ba? Libo-libo ang tao, nagja-jogging, nagpipiknik. So, naisip ni Gov. Luigi na magtayo pa ng public park. May para sa bata, merong fountain, dancing fountain na ginawa, merong basketball court na outdoor na maganda, may children's park, at tayo dyan ng mga iba't ibang facility dyan sa park dyan sa may malapit sa Fuerte Gym, sa may golf course. Sigurado pag natapos po yan, libo-libong mga tao na naman ang bibisita dyan. Public park, libre. Kaya naman para ginagawa natin yan, ano nga tayo, nasa public service. Kailangan gumawa tayo ng mga public park. At ang plano ni Gov. Luigi po ay hindi lang dyan sa Kapitolyo. Ginawa lang niyang modelo yan. Ang alam ko ay gagawa na rin siya ng ganyan sa Libmanan, sa Pasakaw, sa Rinconada, at sa lahat ng mga bayan gusto niya yan. Kasi maganda po ang mga idea niya. Si Congressman Elry Villafuerte kanda 2nd District kan Camarines del Sur sa entrevista kan programang Radyo Banat ni Benji Rivera. Sa Kapitolyo Provincial kan Camarines del Sur, nagpapadagos-dagos na ang construction kan 350 million pesos na edipisyo kan TISDA Training and Innovation Hub. Ini katakod kanda bagong Capitol Complex sa Banwaan kan Pilik Camarines del Sur. Katuyuan kani na magtaunin libreng training sa mga taga-probinsya kan Camarines del Sur. Nintulo sagud ng 6 na bulan na kurso, 2 years diploma course, TISDA training course IT, gabus libre asinda mantang nagkaklase igwa pa ni na allowance nagikan sa gobyerno provincial kan Camarines del Sur mariresibi kan nagkaklase digdi sa tabang ninda Gobernador Luigi Villafuerte, Congressman Elry Asinman ni Congressman Migs Villafuerte. Uya pa si Congressman Elry Villafuerte kan Camarines del Sur. Na rin po yung 350 million na TESDA Training and Innovation Hub dyan sa bagong Capitol Complex dyan sa Pili, katabi. Ano po yan? Magte-training po tayo ng libre sa mga ating kababayan, 3-6 months course, may diploma course 2 years, may TESDA training course, may IT course, libre at habang nag-aaral po ay may allowance. So yan po, ongoing na po yan, ongoing na po. Marami lang po sa tayong ginagawa na hindi nalalaman ng mga tao, pero pag na-inagrate talagang nakapigla. Kaya yung mga iba dyan sa kalaban natin, walang ginawa kundi manira, ganyan. Pero supalpal po sila pag nalaman po nila ang mga ongoing project. Ang mga tao po nararamdaman naman po yan Si Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District Camarines del Sur sa pakikipagulay kan programang Radyo Banat ni Benji Rivera.
Mga OFW na nawaran in trabaho sa abroad nagapuli sa laog kan Kamara de Sur ang natawan kan pinagaapod na cash assistance sa tabang mada ninda Gobernadora Luigi Villafuerte, Congressman Elry Asinman, Congressman Migs Villafuerte kan Kamara de Sur. Ginibo ini sa Kapitolyo Provincial kan Kamara de Sur kan nakalis na simana ang mga nagpuli na mga OFWs na nawaran in trabaho ang nakaresibin ng tig 10,000 pesos bilang cash assistance. Iyan tanganing magamit sa pagpuon kan sa indang mga hanap buhay asin sa pagbabago. Sering sa naman yaon na ang pagtaunin ayuda kan pamilya Villafuerte. Araw kan mga scholarship, boreal, livelihood assistance. Yaon pa ang paglibot-libot ni Gobernadora Luigi Villafuerte kan Kamara de Sur para magtaunin libreng kasal. Natao nin mga ayuda, food assistance, livelihood, padyak, maabot na simana, matauman nin fishing net sa mga parasera digdi sa laog kan na probinsya kan Kamara de Sur duman sa mga beneficiaryo kani. Uya si Congressman Elry Villafuerte kan Kamara de Sur. Isang araw, ito na ng 10,000 to 30,000 sa mga OFW. Yung mga na umuwi na nawalan ng trabaho, ang birthday ko po ay nag-award po kami dyan ni Gov. Luigi. So, kung titingnan naman nyo po, linggo-linggo po, ay namimigay po tayo ng ayuda, di ba, dyan sa Puerte. Scholarship, burial, livelihood. Si Gov. Luigi nag-iikot, nagpapalibring kasal, namimigay ng mga ayuda, namimigay ng food assistance, namimigay ng livelihood, namimigay ng padyak. Itong linggong parating, mamimigay siya ng mga fishing net. Tuloy-tuloy po yan. Kung titignan nyo ang Facebook niya, Facebook namin, linggo-linggo po ay tuloy-tuloy ang ayuda. Kaya ang mga tao tuwa. Pag may fiesta sa ibang lugar, nagbibigay tayo ng food assistance. Tumutulong po tayo sa mga sound system para magkaroon ng magandang event ang ating mga barangay. Ngayon, panahon ng basketball, volleyball, namimigay tayo ng uniform. So wala pong tuigil ang serbisyong Kapuerte po. Si Congressman Elry Villafuerte kan na probinsya ni na Kamara de Sur. Mientras tanto, dakulaan pasasalamat ni Congressman Elry Villafuerte kidara Secretary Conrado Estrella III huli man kan milyones pesos na kantidad nin pundo para man sa mga proyekto sa Dil Gallego, sa Banwan kan Buhi, Minalabak, Pamplona asin iba pang lugar kan probinsya kan Kamara de Sur. Mismong si Secretary Estrella ang naghagad nin lista kay Gobernadora Luigi Villafuerte asin Congressman Elry Villafuerte asin Congressman Migs. Kaya napili ang nasambit na mga lugar asin ang ibang mga lugar na daipa nakaresibiya digdi yaunaman na sa kamot kan sekretaryo na si Secretary Estrella ang mga listahan na personal na itinao mismo kan pamilya Villafuerte asin nangako natatawanan manintabang naugmaman si Estrella asin na si Presidente Bongbong Marcos matapos na mahiling na magayuno na maraya ang dekalidad kan mga tinampo na padagos na pinagpapagibo ninda Congressman Elry Villafuerte, Governor Luigi Villafuerte asin na Congressman Migs Villafuerte. Uya pa si Congressman Elry Villafuerte kan Kamara de Sur. Simple lang ako nakikiulay sa mga taga-partido. Panahon na magkasaro kita. Panahon na mas maging puso sa tuyang iribanan. Panahon na ang namamatian nindo, iboses nindo sa balota. 100 years na po ang sarong pamilya dyan. Hinahambog ninda na 100 years. Pero kung hilingan mo, sa 100 years, anong nagibo? Kukumpara mo naman sa mga nagibo ng Villafuerte na wala namang 100 years. Tingnan mo yung covered court namin, magagayon. Tinampo, magagayon. Flood control, magagayon. Kadakol mga college na tinatao, libre. Livelihood training, libre. Medical assistance, libre. Nagtatao sa mga hospital bills, na may medical van, may backpacker. Mayo po ganyan ng pamilya Pentibella. Bakit? Hapot ko. Parehas man kaming congressman. Ang project ko, halos lahat ng barangay lahat na ng sa barangay sa distrito ko may covered court yung Mayo, Dalma yung Taga. Pero ang ginigibo na namin ngayon sa mga sitio na, sa eskwelahan na,
So more than one covered court na per barangay ang mga covered court sa aming distrito. Kay Congressman Mig, nangyayari yan. Kay Congressman Hori, si Congressman Hori, first term congressman, mas takol pang nagigibo. Dun sa kay Pentebella na naghahambog na over 100 years. Si Hori nagpapakibo ng palengke dyan sa Sipocot. So sa akin talaga ang naiiwanan na lang ang partido. So sa akin may panahon pa po sa Mayo 2025. Dapat magkaisa na kita sa tunay na pagbabago dyan. Kasi kung hindi, gano'n na naman ang mangyayari. Isipin mo, ang tupad 3,000, 5,000 sa partido, ang balita kalahati lang. Bawal po yan. Bawal po yan. Bawal po yan. Alam mo, nagmimigay ang DSWD ng nakita niyo yung food pack na nakakarton, Frank? Yes, sir. Ang balita raw sa partido, tinatanggalan ng mga dilata, kontit. Kinukuha nila tapos nire-repack nila doon sa kanilang sadiring ginibigay. Isipin mo yan, nakakahunan, nakasilyado, nabubuksan pa, ganyan. Sa partido lang po nangyayari yan. Sasabihin, libreng kontador, nagpaloko ang tao. Pangalawang eleksyon, 2022, libreng kontador. Hindi naman libre. Ngayon na naman, libre na naman. Huwag na tayo magpaloko dyan sa partido. Talang kawawa po kayo. So kung nagtatanong kayo, orbara na nindo ang bago. Patutulong taon lang. Kumbaga sa putahe, bagong putahe muna, 3 years. Kasi kawawa na po dyan sa partido. At ako, malakas ang aking pananaw. Itong panahon na to, sa hiling ko magkakaiwan ng tunay na pagbabago na dyan. Artiyan kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kanda 2nd District kan Camarines Sur sa programang Radyo Banat ni Benji Rivera. Padagos-dagos kita sa detalyes pa kan mga barata sa lado lokal. Sa pagbisita ni President Bongbong Marcos Jr. sa laog kanda probinsya kan Camarines Sur kan nagtalikod na mga simana. Anda banwaan kan Libmananda, ansaro sa pinakamaswerteng banwaan kanda mismong si Presidente Bongbong Marcos ang magtaunin na 2 proyekto sa lado kan infrastructure project na ansaro 28 milyones pesos ang kantidad, ansaro manda 18 milyones pesos ang kantidad, asin kulang-kulang sa 50 milyones pesos kan 2 infrastructure project ang pig-award kan Presidente mismo sa Banwaan kan Libmanan Camarines Sur. Ipinagapahayag ni Mayor Jess Camara kanda Banwaan kan Libmanan na dakol pa na mga proyekto anda Presidente asin Congressman Elry Villafuerte, seringman Gobernador Luigi Villafuerte ang ihahatod sa laog mismo kan Banwaan kan Libmanan Camarines Sur na papakinabangan kan mga residentes kan sinambit ng Banwaan. Uya si Mayor Jess Camara kan Libmanan Camarines Sur. Dakol po kami yung mga ongoing projects study gikan sa national government. Ito pong mga farm to market roads, mga building. Dakol na pong pasasalamat siyempre po sa Surumpay Antubuta, Pagaling Libmanan, duman po sa ikaduhang distrito, Congressman Elry Villafuerte. Sa Kapitolyo po, yaon si Governor Luigi, asin sa Palacio, siyempre po, PBBM. Kaya dagos-dagos po ang pagbisita digdi, kabinji kan mga amigo tang mga senador. Artiyan kan mga pahayag ni Mayor Jess Camara kan Banwaan kan Libmanan Camarines Sur maabot man sa 128,000 na titulo nindaga na itaon ni President Bongbong Marcos Jr. sa iyang pagbisita sa laog kan Camarines Sur na resipyente ang mga taga Banwaan kan Libmanan Camarines Sur saro sa nakaresibi iyo si Dominador Apa 84 anyos kan barangay kan Balidyo, Libmanan Camarines Sur na napalwa pa nagpunini nga magtanom 27 anyos pa sana ang sa iyang edad 84 anyos sa kapasan niya nakaputan anda titulukan sa iyang daga sa paagi man yan kan itinaong tabang ni President Bongbong Marcos asin mandar sekretariya na si Sekretarya Estrella III kan ini anda magasungko digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur
ang mga taga-libmanan na nasaro sa mga benepisyaryo kan na titulo ni na daga na ipinanao enterong naugma asin nagpasalamat sa esforsos ninda Presidente Bongbong Marcos Jr. asin man Congressman Elry Villafuerte sering man ni Congressman Migs Villafuerte asin ni Governor Luigi Villafuerte kan na Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pa nga mga barata paman kitang unyad sa lado lokal. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan kana mga barata sa lado lokal padagos man ada pag sasagibo nin manlain-lain ang mga programa kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa mga residentes kan Banwaan kan Pasakaw Camarines Sur. Ini ada padagos na pagatuda ni Tabang kabali na dyan na ada proposal na magkaigwaman ni na wind farm sa sinambit na nga lugar sigun kay Congressman Elry Villafuerte pagkatapos na kana nasambit na nga kasiributan kanda ginigibong construction kanda wind farm dyan sa Banwaan kan Libmanan Camarines Sur. Isusunod na iyo anda dyan sa parte kan San Miguel Bay asin sa Banwaan kanda Pasakaw Camarines Sur anda nasambit na nga wind farm iyo ana mataunin kadagdagan na supply kan enerhiya na kung saan mahipno sa kakulangan kanda supply asin na mataunin hababang presyo sa mga miyembros konsumadores kanda kuryente sa laog kanda probinsya nin Camarines Sur. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata ngunyan sa lado lokal. Obos kun obos, dai epektibo kun na mayong tanos asin tultul na mamamayo. Sa entrevista kay Mr. Abit Bercasio, analisar ni Abit an obos kun obos, gabus kun gabus, sigun sa iya, bakong epektibo kun personalidad sa namanda, nakabasi ada pagpili kanda linyada imbis na karakter, dagdag pa na pahayag asin namato ni Mr. Bercasio sa team nagangunyan naging maray ini kan panahon ni dating Secretary Jess Robredo ninulit taigwang nagsasaway asin day natakot na itama anda sala. Dagdag pa ni Bercasio ang kawaranin partisipasyon kan mga tao na iyo anda paagi para manda mabisto kan mga tao kun si Isay ang nagre-representar kan na bisyon asin misyon kan Team Naga alagad ang kakulangan man kay ni nagresulta sa pagbasi kan mga binoburoto kan mga naginyo ninulita bistado sa ngaran asin base sa nasa personalidad partisipasyon kan mga tao sa proseso kan pagpili nin tama na tao anda pangapudan asin piglalauman ngunyan na maitulod ni Bercasio para manda sa pangkahaluyan asin na pangkarahayan na sistema para sa laogan na siyudad kan Naga. Ipinagpahayag kada sambit ng opisyal na ana Team Naga ngunyan harayo na maray kung ikukumpara sa Team Naga na pinagmukna niya alkalde Jessa Robredo kana panahon kung sa ingunyan pano subuot nin kontrobersiya asin mga aligasyon sa kontrobersiya nin korupsyon sa administrasyon ni Nelson Legasyon. Yan mga tugangan ka, tiripunan kan mga barata sa pangaran kan na sa tuyang mga pagiriba sa luwas asin manda sa Engineering Department kay banan ta dyan si Sir Stephen Pavis asin man si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Jonel Cuba, mabalos po kan sa ito pong pagkantabay. Salamat po, mapas sa tuya pulugod, an biyaya asin an bendisyon kan mala Diyos. Basta barata, sigurado.
PBS. Basta Bareta, sigurado